Alam kong narinig mo, Evie. Kahit ang daddy mo, tinatapan ka na. Aalis ka na ba? O hihintayin mo pa ako mismong sumipa palabas sa'yo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Tahimik na bumalik si Philip at Evie sa kondo nila. Walang imek buong maghapon si Philip kaya ang buong akala ni Evie ay okay na si Philip. Pero sa pagpasok nila sa loob ng kondo, saka naman bigla na lamang si Evie itinulak ni Philip sa pader. Bahagya pa siyang nauntog kaya kumirot ng kaunti ang kanyang ulo. Ano ba tong kalokohang to, Evie? Sigaw ni Philip at bigla'y kitang-kita ang galit sa mga mata nito. Galit na kahit kailan ay hindi niya nakita, ngayon pa lamang. Magpapaliwanag ako, Philip. Hindi ko alam. Okay? Fine. Wala akong alam sa nangyari. Walang nangyari sa aming dalawa. Tsaka all I know is ikaw ang kasama ko kagabi. Kahit tanungin mo pa si Cecilia. Agad na hinawi naman ni Philip ang kamay ni Evie noong hahawakan niya si Philip. Kaya naman hindi makatingin si Evie ng diretso kay Philip dahil kahit anong sabihin niya, alam niya mismo sa sarili niya ang nangyari. Alam niya sa sarili niyang may kasalanan siya. Magpapaliwanag naman ako, Philip. Bakit ba hindi mo ako pakinggan? Anong papakinggan ko sa'yo? Mga kasinungalingan mo? I trusted you, Evie. I love you. That is why I trusted you. Pagkatapos ay ganito lang? Mas lalong hindi sinungaling si Cecilia. You just proved everyone na hindi sila nagkakamaling wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Malakas sa sinampal ni Evie si Philip. Nagulat naman siya ay hindi niya pinagsisihang nasampal niya si Philip dahil sobra naman na ito. Kahit na nasisinok siya kakaiyak ay wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Kinuha naman ni Philip ang vase na nasa lamesa at malakas na ibinato sa sahig na nagbigay gulat at takot kay Evie. Sinasabi ko sa'yo, Evie, hindi ko nagugustuhan yung ugali mo. Anong karapatan mong pagbuhatan ako ng kamay? Philip! Hindi naman makapaniwalang bigkas ni Evie dahil lahat ng ginagawa ni Philip ay ngayon lang nakita ni Evie. Umuwi na si Evie kinagabihan sa kondo. Masyado na siyang pagod at hirap na sa lahat kaya mas gugustuhin niya na lang na magpahinga at hindi na magising. Huwag mo akong sisisihin kung bakit ako nagkakaganito, Evie. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw pa ni Philip at agad na lumabas ang kondo at iniwan na si Evie. What have you done, Evie? Hindi kita pinalaki at binihisan para lang ipahiya ang pamilya natin. Ano bang nangyayari? Bakit sinabi ni Philip na nangaliwa ka? Hindi ako nangaliwa, Daddy. Nasaan si Cecilia? She knew everything about this dahil siyang kasama ko sa club sa sinasabi nilang pa-bridal shower ko. Huwag mong idadamay ang kapatid mong si Cecilia dito. They want what's best for you. Pagkatapos ay minamasama mo pa. Hindi naman. Kasi naman, bakit pa kasi ang sama ng tingin niyo sa akin lahat? Mula sa sala, habang kinakausap si Evie ng kanyang daddy, ay nagsidatingan naman ng mga kapatid kasama ang stepmother niya na mukhang galing pang mag-shopping. Oh, Evie, bakit nandito ka? Kunyaring nagulat sa tanong ni Cecilia, agad namang tumakbo papalapit si Evie kay Cecilia at sinabunutan ito. Halos lahat naman ay nagulat sa ginawa ni Evie dahil hindi naman ganun ang ugali ni Evie. Mapagbigay siya sa lahat at sobrang bait na inabuso na siya. Pero tao lang si Evie at napupuno rin ito. Ano ba yan? Malakas na sigaw ng stepmother ni Evie at hinila ang braso niya, sabay malakas na tinulak ito. Ang dalawa naman niyang stepsister ay niyakap si Cecilia na may paghikbi-hikbi pang nalalaman. Kawawang-kawawang itsura ni Cecilia at alam ni Evie na palabas lamang iyon ng tatlong impacta niyang stepsisters. Ano ba yan, Evie? Bakit mo naman sinugod si Cecilia ng ganon? Ano ba nangyayari sa'yo? Nagugulahang tanong naman ang ama ni Evie at namang nanguna ang isa pa niyang stepsister. Si Evie pong pasimuno, Dad.
Hindi ba kabawal-bawalan niya sa amin na huwag sumuway sa utos? Pero sabi ni Evie na dahil ikakasal na naman daw siya, ay pumunta daw kami sa club para sa bridal shower niya. Nag-aalangan nga kami nung una pero itong si Evie masyadong mapilit. Hindi naman makapaniwala si Evie sa mga naririnig niya. Hindi man din niya magawang magsalita dahil alam niyang may masasabi at masasabi lamang ang mga ito. Bahala na nga kayo. Nakakapagod magpaliwanag kasi hindi niyo na rin naman ako paniniwalaan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Huwag mo siyang pagagalitan, mahal. Baka may pinagdadaanan talaga si Evie. Intindihin na lang natin. Biglang naging concern ang stepmother niya habang tuwang-tuwa naman at palihim na tumatawa ang tatlong impaktang stepsisters niya. Dahil hindi laro na kapag natalo ay okay na, hiyang-hiya ang daddy ni Evie na nakipag-meeting sa ama ni Philip. Kaya naman isinama niya ang stepmother ni Evie at napag-usapan na isa sa tatlo na lamang ang mapapangasawa ni Philip at hindi na si Evie. Noong unay nagkakalabuan pa sa usapan pero kalaunan ay napapayag naman dahil para sa business. Kinabukasan ay agad nilang inanunsyo ang magiging pagbabago. Dad, ayoko namang ikasal pa. Pakipot na wika naman ng isa habang ang isa naman din ay nagpapabebe lamang kaya si Cecilia na lang ang naiwang pagpipilian. Ikaw naman, Cecilia, dahil higit sa lahat ng tao dito. Alam kong naiintindihan mo ang nangyayari. Wala namang imik at agad na tumango si Cecilia bilang pagsang-ayon. Parang ayaw pa nga ng tatlo. Pero yung totoo, gusto naman nila talaga. Kaya nga nila ginawa yun kay Evie. Mga pangit kasi sila. Sure na walang magkakagusto sa kanila, if not for an arranged marriage. Matindi ang naging preparation. Damang-dama kasi ni Cecilia na ikakasal na siya. Mang-aagaw na desperada ang halos buong pagkatao ni Cecilia. Lahat pinabago niya dahil ayaw niya ng naunang design na ginawa ni Evie. Wala naman ang pakialam si Evie dahil may sarili siyang buhay na dapat ayusin. Nakakahiya naman kung makita siya ni Philip dito. Mahal, alam mo naman kailangan natin ng maayos ang negosyo. At kung mananatili niya si Evie dito habang nasa hapag pa ang lahat, hindi ba kabastusan sa pamilya ni Philip na hindi siya kumain at sumabay? Lalo na kung isasabay pa siya. Anong gagawin natin kay Evie? Ayoko namang sabihan siya dahil anak ko siya. At ayoko masaktan siya. Mahal, malaki na siya. Si Cecilia kong ikakasal na kay Philip. Malaking kahihiyan na ginawa niya sa pamilya natin. Tapos iisipin mo pa rin ang awa. Hindi tanga si Evie. Rinig na rinig niya mula sa pintuan ng kwarto ng stepmother at ng daddy niya ang usapan ng dalawang ito. Hindi niya kailangan pang magtanong. Hindi niya na kailangang maghintay pa na palayasin pa siya ng sarili niyang ama sa sarili niyang bahay. Dahil lang sa sulsol ng impacta niyang stepmother na feeling reyna ng mundo kung umasta. Kinagabihan ding iyon ay nag-impake si Evie. Bago pa man siya makalabas ng kwarto ay nakasalubong niya na ang kanyang stepmother. Alam kong narinig mo, Evie. Kahit ang dati mo, tinatapon ka na. Aalis ka na ba o hihintayin mo pang ako mismong sumipa palabas sa'yo? Nakakahiya ka. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Sana alam mo kung bakit namatay ang nanay mo. Sana alam mo na hindi lang dahil sa sakit o panganganak niya sa'yo. Total, may probinsya naman kayo. Bakit hindi ka nalang manirahan hanggang sa mabulo ka doon? Hindi na ni Evie pinansin ito at nilagpasan lamang siya. Sinadya niya pang gulungan ng paan nito at narinig niyang impit nitong pagsigaw. Halos 8 hours din na naging biyahe papuntang probinsya nila Evie. May naitabi naman siyang pera kaya dinalan niya lang niya ang kanyang ATM at hindi yung ATM na bigay sa kanya ng kanyang ama. Kung pautakan lang ay mas mautak si Evie. Dineposit niya ang pera sa ATM niya dahil alam niyang mas maraming maisusulsol ang magaling niyang stepmother sa ama niya. Oh, bakit nandito ka? Matagal nang wala ang mama mo, ano't naparito ka? Diba ikaw yung kaibigan ng dating lawyer ni mama? Ako si Evie. Nasaan na pala siya? Ah, si Francis ba? Naku, matagal nang wala dito yon. Ang alam ko nasa ibang bansa na nga nakatira dahil nanalo daw sa loto. Ewan ko lang kung totoo.
Pero bali-balita ako dito noong nag-18 years old daw yung kakilalang anak ng mayaman, nakuha ng mana. Dahil hindi naman daw yata kasal yung ina sa ama. Saglit. Evie, ang pangalan mo? Opo, Evie nga po. Anong pinagsasabi niyong nakuha? Anong sinasabi niyong nasa ibang bansa? Ay, ganito kasi yan, Iha. Kilala kasing manluloko yung Francis na yon. Hindi ko nga alam bakit pa natanggal ang lisensya nun eh. Pero, isa lang alam ko. Matagal nang walang balita o nakakaalam kung nasaan si Francis. So walang-wala si Evie. Doon na lang siya nagstay sa dati nilang katulong kasi nalaman niyang buntis siya. Hindi rin naman nagtagal ay nanganak na rin si Evie. Halos bawat araw ay parang impyerno sa buhay ni Evie, lalo na nung nanganak siya dahil maraming nakakakilala sa kanya sa loob ng ospital. Kilala siya bilang isang babaeng kaladkarin na dapat ikakasal na sa mayamang lalaki, pero naghanap pa ng iba. Babae ang naging anak ni Evie. Masaya siya kahit papaano dahil maayos ang nailabas ang bata. Hindi niya rin naisipang maghabol sa nakabuntis sa kanya, lalo na't hindi niya ugali ang bagay na iyon. Dahil sa may naitabi namang pera si Evie ay na-discharge naman kaagad siya sa ospital. Mas mahal kasi pag nagtagal pa siya sa loob. Halos 5 months din siyang inalagaan at inalalayan ng dati nilang katulong. Ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng kanyang ina noon. Nagtrabaho si Evie. Hindi naman sa wala na siyang pera pero dahil nag-aabot naman siya ng pera sa tuwing kumikita siya, kung ano-anong trabaho ang pinapasok ni Evie. Hindi niya kaya ng full-time dahil kailangan niya ng pahinga at kailangan siya ng anak niya. Paulit-ulit. Naging mabigat pa noong umpisa nang magsimula ng mag-aral ng grade 1 si Chacha. Dahil ang baon nito sa araw-araw tapos hatid sundo pa. Pero hindi nagrereklamo si Evie dahil masaya siyang naibibigay ang gusto ng anak niya. 7 years later, takang may unknown number na tumatawag kay Evie. May kaya-kaya na si Evie at hindi na ganoong kakapos sa pera. Evie? Kilala niya agad ang boses sa kabilang linya kahit hindi ito magpakilala. Bakit? Walang buhay na sagot naman ni Evie. Ang daddy mo. Pwede bang umuwi ka agad dito sa bahay? May sakit ang daddy mo, kailangan kanya. Hindi na sumagot si Evie. Kung oo o hindi, basta lamang pinatay niya ang tawag. Hindi dahil sa masaya siya, kung hindi dahil sa bumabalik lahat ng sakit na nangyari, ng mga pinagdaanan niya, ng mga nakalipas sa taon, at kahit isang tulong o pangangamusta, ay hindi man lang niya natanggap. Nung ako naghihirap, wala kayong paramdam. Ngayon kayong nasa posisyon ko. Bakit bigla niyo akong kinailangan? Tanaw ni Evie sa hangin bago bumuga ng malalim na buntong hininga. Dahil wala naman ng choice si Evie, ay umuwi talaga siya at isinamang anak. Nakapagpaalam naman siya sa kinilala niyang pamilya. Why is it so tagal po? Tanong ni Chacha. Hayaan mo anak, mag-wait lang tayo dito ha. Look, marami naman tayong naghihintay eh. Kakarating din tayo. Hintay-hintay lang. Saglit, hanapin ko lang dito sa bag yung passport natin. Ayan, malapit na tayo ha. Wika na ni Evie. At saglit pa ay binitawan si Chacha. Habang busy naman ang ina ni Chacha na si Evie ay gulat siyang nakita ang nanal na meron sa siko ng lalaking malinis at respetado ang dating kong pagmamasdan. Daddy? Sigaw naman ni Chacha. Gulat naman na napalingon si William sa batang tumawag sa kanya. Huh? Tanging nasabi na lang ni William. May mole ka po sa siko. I have 10 po oh. Kaya daddy kita. Sigaw ni Chacha kay William. Anak, don't shout. Tara nga dito. Bahagya namang sinaway ni Evie si Chacha. Hindi naman gaanong napansin ni Evie kung sino ang lalaki. Basta na lamang niya hinawakan ang braso ng anak sa takot na makagawa ang bata ng ikakagalit ng kung sino. Pero I want to play po. Mika ni Chacha kay Evie na napabuntong hininga na lamang sa anak. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino kaya itong nakita ni Chacha?
Bakit pareho silang may nunal sa siko? Anong kaugnayan ng lalaking ito sa buhay na mag-ina? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!